Ang buhay natin, mga kapatid, ay laging inihahalin tulad sa paglalakbay. Life is often compared or seen as a journey. At katulad ng bawat paglalakbay, ang buhay natin meron ding katapusan. At pag sinabi nating katapusan, meaning we are pertaining to a destination, ang patutunguhan natin. At sa ating mga pagbasa ngayon, itinuturo tayo sa ating patutunguhan. At isa lamang yung patutunguhan natin, hopefully. At iyon ay walang iba kundi ang Diyos. Sa ating ebanghelyo, ang unang tinuturo sa atin ay ang katotohanan na merong kabilang buhay. Merong muling pagkabuhay. The gospel teaches us the reality of the resurrection. Ito yung pinakasentro, sa totoo lang, no? Ito yung pinakasentro ng ating pananampalataya. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng pinaniniwalaan natin, ay dahil naniniwala tayo at sumasampalataya tayo na merong muling pagkabuhay. At kung papaano ang ating Poong Jesus Nazareno ay muling nabuhay, ganun din naman, naniniwala tayo, sumasampalataya tayo na ang bawat isa sa atin ay muling mabubuhay. At yun yung pinangahawakan, yun yung tinuturo ng ating Panginoon dito sa ating ebanghelyo. Kaya nga, nung nagtanong itong mga Saduceo na hindi naman naniniwala na mayroong pagkabuhay, ang sinabi ng ating Panginoon na totoo, mayroong pagkabuhay, mayroong kabilang buhay. At ito yung pinanghahawakan nating lahat, na sa dulo ng ating buhay, umaasa tayo na muli tayong mabubuhay. And so, tayo mga Kristiyano, lalo na tayo mga Katoliko, we are called the Easter people. We are Easter people. Ibig sabihin, tayo ay mga tao, tayo ay mga mananampalataya ng muling pagkabuhay. Nang ibig sabihin nito, inaasahan din tayo na mamuhay bilang resurrected people. Meaning, inaasahan tayo na mamuhay bilang mga tao na talagang naglo-look forward sa muling pagkabuhay. At kung tayo ay talagang inaabangan natin, talagang ina-anticipate natin yung muling pagkabuhay na yan, dito pa lang sa lupa, makikita na sa atin na kung tayo ay talagang inaabangan ang muling pagkabuhay na yan, kailangang umalis tayo sa ating kanya-kanyang mga libingan, sa kanya-kanya nating mga kadiliman ng libingan. Ano ba yung mga nasa libingan natin? Ano ba yung nasa kadiliman natin? Yung mga kasalanan natin, yung mga pagkakamali natin, yung mga paulit-ulit nating ginagawa na hindi mabuti. Bilang resurrected people, as Easter people, we are being called to get out of our tomb and be alive. Meaning, dito pa lang sa buhay natin, no, marami kasi sa atin, kahit buhay, kahit humihinga, parang hindi naman buhay. Parang hindi alive. Parang nananatili pa rin sa kadiliman ng libingan. Na kung tayo nakalugmok sa kasalanan, para tayong nasa libingan. Parang hindi tayo Easter people. At kung tayo nakalugmok din sa ating, sa mga kalungkutan natin, sa worries natin, sa mga agam-agam natin, para na rin tayong nasa kadiliman ng libingan. Pero ngayon, pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na ang buhay hindi lang din naman sa kabilang buhay, kundi dito sa mundong ito, sa kung nasaan tayo ngayon, meron na ding buhay at tayo ay buhay. At ang panawagan sa atin, habang nililook forward natin, habang inaasahan natin na sa dulo ng buhay natin, tayo ay mabubuhay o muling mabubuhay, ngayon pa lang, nawa tayo ay tunay na mabuhay. At sana, ang pag-iisip na ito,
ang pag-iisip na ito at ang pagninilay na ito na indeed meron ngang kabilang buhay, may inaasahan tayo, may it inspire us na mamuhay ng tunay dito sa mundong ito. At ang tunay na pamumuhay ay pamumuhay sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang buhay natin ay tunay nga paglalakbay. Ngunit ang paglalakbay na ito ay magdadala sa atin sa ating tunay na destinasyon. At ang ating tunay na destinasyon ay walang iba kundi ang ating Panginoon, ang muling pagkabuhay. Pero habang hinihintay natin yung pagkakataon na yon na muling mabuhay, inaasahan tayo at inaanyayahan tayo ng ating mga pagbasa. Mamuhay din tayo sa mundong ito. Mamuhay tayo na katulad ng isang tao na meron talagang inaasahan sa kabilang buhay. Ibig sabihin, mamuhay tayo sa ngalan ni Kristo, mamuhay tayo na nagmamahal kay Kristo, mamuhay tayo na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen.